Sumasa inyo ang palatuntunang ang Iglesia ni Cristo, isang palatuntunan na maghahatid sa inyo ng magadalisay na aral ng Diyos na sinasampalatayanan ng Iglesia ni Cristo. Mga katotohanang maghahatid sa atin sa matuwid na landas ng paglilingkod sa Diyos. Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa ating gagawing pagtalakay. Sumasa inyo ang palatuntunang ang Iglesia ni Cristo. Hangad po namin na kayo po ay nasa mabuting kalagayan. Kami po ang inyong makakasama. Ako si kapatid na Jerry Luar Jr. Kasama natin ang kapatid na E.R. Roderos. Magandang araw po sa inyo, kapatid na Jerry, at magandang araw din po sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Muli po ay welcome po kayo sa ating programa, ang Iglesia ni Cristo. Kapatid na E.R., ipaglingkod na natin sa ating mga taga-subaybay ang inihanda nating pagtalakay. Isang katotohanan na dapat maunawaan ng lahat ng tao na kaya nilalang ng Diyos ang tao ay upang paglingkuran ang ating Panginoon Diyos at kilalanin siya. Kaya ang paglilingkod sa Diyos, sinasampalatayanan natin na ito ang pangunahing at katutubong pananagutan ng lahat ng tao. Kaya nga dito sa loob ng Iglesia ni Cristo, marahil maging ang ating mga taga-subaybay ay napapansin ito, sa atin, sa loob ng Iglesia ni Cristo ay priority natin ang paglingkuran at kilalanin ang tunay na Diyos. Kapatid na Jerry, may mga tao naman na kabaliktaran. Kabaliktaran nung binanggit po ninyo yung kanilang paniniwala. Sa halip na maging prioridad nila sa buhay ang maglingkod at kumilala sa Diyos, ay iniuukol nila yung kanilang buong panahon sa pag-aasikaso sa mga bagay na ukol sa mundong ito. Ano pat nawawalan sila ng panahon para sa paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Sa makatwid, mga mahal po naming taga-subaybay, mapapansin po ninyo, may magkasalungat na paniniwala ang tao tungkol sa paglilingkod sa Diyos o pagrelihiyon. Tama, may mga naniniwala na prioridad ang maglingkod sa Diyos. Yes, opo. At yung iba naman ay wala silang panahon para sa paglilingkod sa Diyos. Lumilitaw, may magkasalungat na paniniwala ang tao patungkol sa kahalagahan ng paglilingkod sa Diyos. Kapatid na E.R., ipaglingkod natin sa pamamagitan ng pagtuturo ng banal na kasulatan. Isang bagong bagay ba na mayroong magkasalungat na paniniwala ang tao tungkol sa pagrelihiyon? Hindi isang bagong bagay yan, kapatid na Jerry, pero alamin muna natin yung isa sa paniniwala ng tao ukol dyan. Mababasa natin yan dito sa unang Timoteo, sa 4 at 8. Pakinggan natin, mga mahal na taga-subaybay, ang sinasabi ng banal na kasulatan. Sapagkat sa pagsasanay ng katawan ay may kaunting pakinabang. Ngunit ang kabanalang sa lahat ng mga bagay ay pinakikinabangan na may pangako sa buhay na ito at sa darating. Kapatid na Jerry, mahalaga ang pagsasanay sa kabanalan o ang katumbas ay ang paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Gaano kahalaga, kapatid na E.R., kung ang tao ay nagsasanay sa kabanalan, katumbas ay nagrirelihiyon o naglilingkod sa Diyos? Sabi po ni Apostol Pablo, ang kabanalang sa lahat ng mga bagay ay pinakikinabangan na may pangako sa buhay na ito at sa darating. Pagka sinabi ng banal na kasulatan na may pangako sa buhay na darating, ano ang katumbas nun? Magtatamo ng buhay na walang hanggan o katumbas ay kaligtasan. Sa makatwid, mga mahal po naming taga-subaybay, yan po ang kahalagahan ng pagkilala o pagrelihiyon, ng paglilingkod sa Diyos. Tutumbasan po ito ng Diyos ng buhay na walang hanggan. Ituloy natin ang ating pag-aaral ng mga pagtuturo mula sa Biblia. Alin naman ang kasalungat na paniniwala ng tao tungkol sa pagrelihiyon? Ganito naman ang mababasa natin dito sa Malakyas sa 3:14. Pakinggan po natin, mga mahal na taga-subaybay. Inyong sinabi, walang kabuluhan ang maglingkod sa Diyos. At anong kapakinabangan nito na ating iningatan ng kanyang bilin at tayo'y nagsilakad na may pananangis sa harap ng Panginoon ng mga hukbo. Kapatid na Jerry, may mga tao na ganito paniniwala.
Yan yung Wa- kasalungat kanina. Oo, walaan niyang kabuluhan ang maglingkod sa Diyos. Mga mahal naming taga-subaybay, yan po ang magkasalungat na paniniwala ng tao sa pagrelihiyon o pagkilala sa Diyos. Ang iba ay naniniwalang may kabuluhan ng pagrelihiyon o pagkilala sa Diyos. Magtatamo ng buhay na walang hanggan. Sa kabilang dako naman, may mga taong naniniwala na wala itong kabuluhan. Walang mapapala sa pagrelihiyon. Kapatid na ER, ayon sa pagtuturo ng banal na kasulatan, bakit may mga tao na ang paniniwala walang kabuluhan ng paglilingkod sa ating Panginoon Diyos o pagrelihiyon? At pakinggan nun natin ang sagot dito sa Job sa 21, 14, 15, 7 hanggang 9 at 11 at 13. Dinggin natin mga mahal na taga-subaybay ang pahayag ng banal na kasulatan. At sinasabi nila sa Diyos, lumayo ka sa amin, sapagkat hindi namin ninanasa ang pagkaalam ng iyong mga lakad. Ano ang makapangyarihan sa lahat na siya'y paglilingkuran namin? At anong pakinabang magkakaroon kami kung kami ay magsidalangin sa Kanya? Bakit nabubuhay ang masama? Nagiging matanda? Oo. Nagiging malakas ba sa kapangyarihan? Ang kanilang binhi ay natatatag na kasama nila sa kanilang paningin. At ang kanilang mga suwi ay nasa harap ng kanilang mga mata. Ang kanilang mga bahay ay tiwasay at walang takot. Kahit ang pamaluman ng Diyos ay wala sa kanila. Kanyang inilabas ang kanilang mga bata na gaya ng kawan, at ang kanilang mga anak ay nangagsasayawan. Kanilang ginugugol ang kanilang mga kaarawan sa kaginhawahan, at sa isang sandali ay nagsisilusong sila sa Siyol. Ito ang dahilan, kapatid na Jerry. Kaya may mga tao na ang kanilang paniniwala walang kabuluhan o walang pakinabang ang maglingkod sa ating Panginoong Diyos. Kung bakit, sa binasa kasi natin, pahayag ito ng mga taong naniniwala na walang kabuluhan ng maglingkod sa Diyos. Alinsunod doon sa kanilang pahayag ang sabi, bakit anya nabubuhay ang masama? Nagiging matanda, oo, nagiging malakas sa kapangyarihan, kanilang ginugugol ang kanilang mga kaarawan sa kaginhawahan, at sa isang sandali, nagsisilusong sa Siyol. Marahil, kapatid na Jerry, nakikita nila na kahit yung gumagawa ng masama, hindi nabubuhay sa kabanalan, katumbas ay hindi naglilingkod sa Diyos, gumiginhawa din. Dumarami din yung anak, yung lahi, tiwasay din yung kanilang pamumuhay, at pareho lang nung naglilingkod sa Diyos na mamamatay o ililibing. Ngunit kapatid na ER, kung ba ang tao sa mundong ito nakakakita ng mga hindi nagpapahalaga sa pagrelihiyon? Hindi nabubuhay sa kabanalan. Sa halip gumagawa pa nga ng masama, umaasenso pa sa buhay. Tama ba na ang tao ay hindi na magpahalaga sa gawang paglilingkod at pagkilala sa ating Panginoon Diyos? Mali po yung kapatid na Jerry, sapagkat merong nakalaang parusa dun sa mga hindi kumilala o hindi nagpahalaga sa paglilingkod sa Diyos. Katunayan, mababasa natin yan dito sa 2 Tesalonica sa 1:8 hanggang sa 9, na maghihiganti sa hindi nagsisikilala sa Diyos at sa kanila na hindi nagsisitalima sa ebanghelyo ng ating Panginoong Yesus, na siyang tatanggap ng kaparusahan na walang hanggang kapahamakan mula sa harapan ng Panginoon at mula sa kalwalhatian ng kanyang kapangyarihan. Sana napansin ito ng ating mga taga-subaybay, kapatid na Jenny. Paghihigantihan ng ating Panginoong Diyos yung mga hindi kumilala o hindi tumalima sa Kanya at sa Ebanghelyo. Paano paghihigantihan ng ating Panginoong Diyos yung mga tao na hindi nila minamahalaga ang paglilingkod sa ating Panginoon Diyos? Ang sabi sa talatang binasa natin, kapatid na Jerry, na siyang tatanggap ng kaparusahan na walang hanggang kapahamakan mula sa harapan ng Panginoon at mula sa kalwalhatian ng kanyang kapangyarihan. Walang hanggang kapahamakan o parusa ang sasapit doon sa mga hindi kumilala
o hindi tumalima sa Panginoong Diyos at sa kanyang ebanghelyo. Sa makatwid, mga mahal naming taga-subaybay, hindi lang po mali, kundi napakalaki pong panganib ang idudulot sa tao kapag ang paniniwala niya ay walang kabuluhan ang maglingkod sa ating Panginoon Diyos. Paano naman pinatunayan ng ating Panginoong Sokristo na mali nga at napakapanganib ng paniniwalang walang kabuluhan na magsagawa ng paglilingkod sa ating Panginoon Diyos? Pakinggan natin ang sagot dito sa Lucas sa 12:16 hanggang sa 21. Dinggin po natin, mga mahal na taga-subaybay, itong pahayag ng banal na kasulatan. At nagsaysay siya sa kanila ng isang talinhaga na sinasabi, ang lupa ng isang taong mayaman ay namumunga ng sagana. At iniisip niya sa sarili na sinasabi, ano ang gagawin ko? Sapagkat wala akong mapaglalagyan ng aking mga inaning bunga. At sinabi niya, ito ang gagawin ko. Igigiba ko ang aking mga bangan at gagawa ako ng lalong malalaki. At doon ko ilalagay ang lahat ng aking butil at aking mga pag-aari. At sasabihin ko sa aking kaluluwa, kaluluwa, marami ka ng pag-aaring nakakamalig para sa maraming taon. Magpahingalay ka, kumain ka, uminom ka, matuwa ka. Datapwat, sinabi sa kanya ng Diyos, ikaw na haling, hihingin sa iyo sa gabing ito ang iyong kaluluwa. At ang mga bagay na inihanda mo ay mapapasa kanino kaya? Gayon nga, ang nagpapakayaman sa ganang kanyang sarili at hindi mayaman sa Diyos. Itong binasa po natin ay talinhaga ng ating Panginoong Jesucristo tungkol sa taong mayaman at yung kanyang lupain ay namunga ng sagana. At dahil sa napakasagana nung naging bunga, alinsunod din sa talata, marami na siyang ani na nakakamalig na magagamit niya sa maraming taon. Kumbaga ay stable na yung kalagayan niya. Napaghandaan niya yung kinabukasan o future niya. Yung tinutukoy dyan sa talinhaga para sa kabatiran ng ating mga taga-subaybay, yan ay taong mayaman na dahil sa pagsisikap ay lalo pang yumaman. Pero ang tanong natin, masama ba na ang tao ay maging ganyan? Mayaman na, lalo pang yumayaman. Hindi masama, kapatid na Jerry, na ang tao ay yumaman o lalong sumagana sa kanyang tinatangkilik sa buhay na ito. Ang nagiging masama, pagka meron siyang nakaligtaan. Ano yung nakaligtaan ng taong mayaman na lalo pa siyang yumaman? Kung napansin niyo po, maging ng ating mga taga-subaybay, nung siya ay lalo nang sumagana, lalong yumaman, sa halip na magpasalamat dun sa nagpayaman sa kanya, nagpasagana sa kanya, ang inisip niya ay yung ukol pa rin sa mga bagay sa buhay na ito. Ano ang masamang kinasapitan niya? Dahil yun ang kanyang ginawa. Sa halip na kilalanin ang Diyos, hindi niya ginawa yun. Alinsunod sa binasa nating talata, datapwat sinabi sa kanya ng Diyos, ikaw na haling, hihingin sa iyo sa gabing ito ang iyong kaluluwa, at ang mga bagay na inihanda mo ay mapapasa kanino kaya? Katumbas lang nito, kapatid na Jerry, pagdating ng kamatayan ng tao, ano man yung naipundar po niya, ano man yung tinatangkilik na meron siya, gaano man siya kayaman, hindi rin niya pakikinabangan. Tama yun, kapatid na Iyer. Kaya nga mismo ng ating Panginoong Sokristo, alinsunod sa binasa niyong talata, sinabi niya haling ang tao na hindi sa kanya mahalaga at itinuturing niyang walang pakinabang ang paglilingkod sa Panginoon Diyos. Mga mahal po naming taga-subaybay, wag nating ipagdaramdam. Pero ang sabi ng Biblia ay haling ang gayon tao. Sa ibang talata at ibang sali ng Biblia, ang katumbas po nung haling ay hangal. Kaya isang kahangalan po kapag ka ang tao ay nagtataglay ng paniniwala na walang pakinabang ang maglingkod sa ating Panginoon Diyos. Sa kabilang dako, kapatid na IR, paano naman tinitiyak ng banal na kasulatan na may pakinabang ang paglilingkod sa ating Panginoon Diyos? Ganitong mababasa natin dito sa Lucas sa 18:28 hanggang sa 30. Pakinggan natin, mga mahal na taga-subaybay, ang pahayag sa atin. Sinabi ni Pedro, iniwan namin ang lahat upang sumunod sa inyo. Sinabi sa kanila ni Jesus, tapat na sinasabi ko sa inyo,
lahat ng nag-iwan ng tahanan, asawa, mga kapatid, mga magulang at mga anak, alang-alang sa kaharian ng Diyos, ay tatanggap ng maraming ulit na gantimpala sa panahong ito at buhay na walang hanggan sa darating na panahon. Niliwanag sa atin, kapatid na Jerry, ng ating Panginoong Jesucristo, yung biyaya o pakinabang kapag ang tao ay naglingkod sa ating Panginoong Diyos. Alinsunod, sa binasa natin, tatanggap ng maraming ulit na gantimpala sa panahong ito. Yan yung pagpapala sa buhay na ito. Pero hindi lang yun eh. Ang sabi pa, at buhay na walang hanggan sa darating na panahon. Tayo ay sumasampalataya na ang tinutukoy diyan, kapatid na ER, na buhay na walang hanggan, na ipagkakaloob sa naglilingkod sa Panginoon Diyos, yan ay ang kaligtasan ng ating kaluluwa mula sa parusa ng ating Panginoon Diyos pagdating ng araw ng paghukom. Kaya mga mahal naming taga-subaybay, ibang-iba po ang sasapitin ng tao na naniniwalang walang kabuluhan ang paglilingkod sa Diyos kung ihahambing sa taong naniniwala at nagpapahalaga sa paglilingkod sa Panginoon Diyos. Yung naniniwalang walang pakinabang ang paglilingkod sa ating Panginoon Diyos, parurusahan pagdating ng araw ng paghukom. Ngunit yung naniniwala at nagsasagawa ng paglilingkod sa Panginoon Diyos, magtatamo ng buhay na walang hanggan o kaligtasan ng kaluluwa pagdating po ng araw ng paghukom. Mga mahal naming taga-subaybay, saan kaya tayo kabilang sa dalawang binabanggit na yan? Magpapakilala lang po muna ang ating himpilan. Mamaya po, magpapatuloy po ang ating pagtalakay. Nakikinig kayo sa Iglesia ni Cristo Radio, DZEM 954, ang tinig ng katotohanan. Nagbabalik po ang palatuntunang ang Iglesia ni Cristo. Kapatid na ER, bago tayo magpatuloy sa ginagawa nating pagtalakay, batiin muna natin ang mga taga-subaybay natin diyan sa distrito ng Tarlac City, maging sa distrito ng Cabanatuan, diyan sa Nueva Ecija. Magandang araw po sa inyong lahat. Magandang araw din po sa lahat ng mga distrito na kabilang sa Central Luzon 2 Satellite Studio. Welcome din po sa mga panauhin na kasama po ninyo. Nawa ay pakinabangan po natin itong ginagawa nating pag-aaral ng mga salita ng Diyos. Puntahan na natin, kapatid na ER, yung iniwan nating pagtalakay kanina. Ngunit alang-alang sa ating mga lay tuners, tinatalakay po natin na mayroong magkasalungat na paniniwala ang tao. Oo, yung paniniwala na hindi mahalaga o walang pakinabang sa paglilingkod sa Panginoong Diyos at yung naniniwala naman na may pakinabang o kahalagahan ang paglilingkod sa Panginoong Diyos. Ang sasapitin nung naniniwalang walang pakinabang ang maglingkod sa Diyos ay parurusahan ng ating Panginoon Diyos. Yun namang naniniwala o sumasampalataya na may pakinabang o mahalaga ang maglingkod sa Diyos ay magtatamo naman, kapatid na Jerry, ng buhay na walang hanggan. Subalit, kapatid na ER, paano kung may magsabi ng ganito? Naglilingkod naman kami sa Diyos. Ang katunayan, may relihiyon kaming kinabibilangan. Sapat na bang ang tao ay nagsasagawa ng paglilingkod sa Diyos? Ay matatamo na niya yung pakinabang na ipinangako ng Diyos? Yung buhay na walang hanggan? Hindi po, kapatid na Jerry. Ang katunayan ay may pahayag ang banal na kasulatan na mababasa po natin dito sa Mateo sa 7:21 hanggang sa 23. Mga mahal naming taga-subaybay, pakinggan nating mabuti. Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Marami ang mga nagsasabi sa akin sa araw na yaon, Panginoon, Panginoon, hindi baga nagsipanghula kami sa iyong pangalan? At sa pangalan mo'y nangagpalayas kami ng mga demonyo? At sa pangalan mo'y nagsigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan? At kung magkagayoy, ipahahayag ko sa kanila, kailan may hindi ko kayo nangakilala? Magsilayo kayo sa akin, kayong manggagawa ng katampalasanan. Kapatid na Jerry, bago isagawa ng tao ang paglilingkod sa Diyos,
dahil yun naman talagang dapat niyang gawin, kailangan muna niyang matiyak nagagawa niya ba o natupad na ba niya yung kalooban ng Ama. Sana makatawag ng pansin yan sa ating mga taga-subaybay. Kailangan po sa paglilingkod sa Panginoon Diyos, ang ganapin po o isagawa ng tao yung kalooban ng ating Panginoon Diyos. No? Kasi kung hindi niya magawa o hindi niya pa nasunod yung kalooban ng Ama, pagkatapos ay magsasagawa siya ng paglilingkod, matutulad siya dun sa sinasabi sa talata. Tumatawag ng Panginoon, naglilingkod din, at sa kanilang pagrirelihiyon o paglilingkod, sana napansin din ng ating mga taga-subaybay, may mga nahahayag pa na himala. Ginagamit ang pangalan ng Panginoon. Pero dahil sa hindi isinagawa yung kalooban ng Ama, hindi sila tinanggap. Sa halip ay ipinagtabuyan sila ng Panginoon. Hindi dahil sa walang kabuluhan ang maglingkod sa ating Panginoon Diyos. Napakahalaga ng paglilingkod sa Diyos. Ngunit, kung ang paglilingkod hindi salig sa kalooban ng ating Panginoon Diyos, mawawalan ng kabuluhan ang gayong paglilingkod. Katumbas din ng para ding hindi kumilala o hindi naglingkod sa ating Panginoon Diyos. Alamin natin, ano ba ang kalooban ng ating Panginoon Diyos? Ngayon ang dapat masunod ng tao upang yung paglilingkod niya magkaroon ng kabuluhan sa ating Panginoon Diyos. Ganito naman ang ating mababasa dito sa Efeso. Sa 1:9 hanggang sa 10, pakinggan po natin itong pagtuturo ng banal na kasulatan. Na ipinakilala niya sa atin ang hiwaga ng kanyang kalooban, ayon sa kanyang minagaling na ipinasya niya sa kanya rin, sa pagiging katiwala sa kaganapan ng mga panahon, upang tipunin ang lahat ng mga bagay kay Kristo, ang mga bagay na nasa sangkalangitan at ang mga bagay na nasa ibabaw ng lupa, sa kanya sinasabi ko. Ang kalooban ng Diyos o ng Ama na dapat masunod ng tao para tanggapin yung kanyang paglilingkod, pakinabangan niya yung biyayang dulot nito, alinsunod sa pahayag ni Apostol Pablo, upang tipunin ang lahat ng mga bagay kay Kristo. Katumbas nito, kapatid na Jerry, kailangang matipon muna ang tao sa ating Panginoong Yesukristo para yung gagawin niyang paglilingkod, tanggapin ng ating Panginoong Diyos. Sa makatuwid, kapag ka ang tao, kapatid na IR, nagsasagawa rin ng paglilingkod at ipinatutungkol sa Panginoon Diyos, wala pa rin kabuluhan yun kung hindi pa niya nagagawa na siya ay kasama doon sa natipon na sa Ating Panginoong Yesukristo. Paano ba matitipon ng tao sa Panginoong Jesucristo? Kasi may mga tao na ganito sinasabi. Kami naman, anya, ay tinanggap na namin ang Panginoong Jesucristo bilang tagapagligtas. Yung kaya ay kasama na sa natipon sa Panginoong Jesucristo. Yung iba naman nagsasabi na sumampalataya lang daw ang tao sa ating Panginoong Jesucristo ay na kay Kristo Jesus na raw siya. Katumbas, kasama na siya sa natipon sa ating Panginoong Jesucristo. Alam mo, kapatid na Jerry at mga mahal po naming mga taga-subaybay, mahalaga ang sumampalataya at mahalagang tanggapin ang Panginoong Yesukristo. Pero ano ang sinasabi ng Biblia patungkol doon sa mga tao na natipon na sa ating Panginoong Yesukristo? Nagsama-sama. Saan ba sila matatagpuan? Basta na lang ba sumampalataya o tumanggap sa Panginoong Yesukristo? Pakinggan natin, pahayag pa rin ito ni Apostol Pablo dito sa Roma sa 5 o sa 12:4 hanggang sa 5. Sapagkat kung paanong sa isang katawan ay meron tayong maraming mga sangkap at ang lahat ng mga sangkap ay hindi pareho ang gawain, ay gayon din tayo na marami ay iisang katawan kay Kristo at mga sangkap na sama-sama sa isa't isa, para ang tao, kapatid na Jerry, ay matipon o magsama-sama sa ating Panginoong Yesukristo, alinsunod sa pahayag ng Biblia, kailangang magsama-samang sangkap ng isang katawan. Alin ang iisang katawan na doon, sama-sama ron? Opo. Katumbas, sabi ng banal na kasulatan, natitipon doon yung mga tao na ang ginagawa ay kalooban ng ating Panginoon Diyos. Pakinggan natin dito sa Kolosas. Sa 1:18, ganito ang pagtuturo pa rin ni Apostol Pablo. Pakinggan natin, mga mahal naming taga-subaybay.
at siya ang ulo ng katawan sa makatwid bagay ng iglesia. Alinsunod sa pahayag ni Apostol Pablo, yung katawan ay ang iglesia, na ang ulo nito walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Sa makatwid, mali yung sinasabi ng iba, kapatid na ER. Wala raw kabuluhan ang mag-iglesia ang tao. Kasi binabanggit diyan ang taong mga sumunod sa ating Panginoon Diyos, yung kalooban niyang isinakatuparan, mga mahal naming taga-subaybay, nasa loob po ng iglesia. Pero teka muna, kapatid na ER. Binabanggit ba sa banal na kasulatan yung iisang katawan o iisang iglesia ng ating Panginoong Hesukristo? Binabanggit yan, kapatid na Jerry. Mababasa natin yan dito sa Roma sa 16, ganito ang pagtuturo sa atin ng banal na kasulatan. Pakinggan ho nating mabuti, mga mahal naming taga-subaybay. Magbatian kayo ng banal na halik. Lahat ng iglesia ni Kristo ay bumabati sa inyo. Iglesia ni Kristo ang pangalan ng iglesia na katawan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya, para pakinabangan ng tao ang paglilingkod sa ating Panginoong Diyos, makamtan niya, kapatid na Jerry, yung buhay na walang hanggan, maging yung mga biyaya sa buhay na ito, kailangan niyang umanib sa iglesia ni Kristo, kailangan niyang pumasok sa iisang katawan ng Panginoong Hesus. Mga mahal po naming taga-subaybay, ito po ang dahilan kung bakit lagi po namin kayong inaanyayahang magsuri sa mga pagtuturo ng mga aral ng Diyos sa loob ng Iglesia ni Kristo. Sapagkat dito po sa loob ng Iglesia ni Kristo, dito lamang, kapatid na ER, magagawa po ng tao ang tunay na paglilingkod sa ating Panginoon Diyos na pakikinabangan ng tao. Pagdating ng araw po ng paghukom, magtatamo ang tao ng buhay na walang hanggan o kaligtasan ng kaluluwa. Salamat po ng marami sa inyong pagsubaybay. Bago tayo pansamantalang maghiwa-hiwalay, inanyayahan po namin kayo sa isang panalangin. Panginoon na aming Diyos, salamat ng marami po sa iyo. Hindi kami nabigo, nakasama namin po sa pagkakataong ito ang marami naming taga-subaybay. Amen. Nakinabang nawa ng iyong mga kaloob upang magawa ang tunay na paglilingkod sa iyo. Umanib po sa iyong banal na iglesia. Amen. At pagdating ng araw po ng paghukom, kasama naming magmamana ng buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon naming Hesukristo, lumalapit po kami sa iyo. Nagmamakaawa kaming ipamagitan kami sa Ama. Amen. Dinggin po ang aming mga panalangin. Ama, sa muling paglapit namin sa iyo. Higit sa amin, ingatan mo po ang aming tagapamahalang pangkalahatan. Amen. Ang kapatid na Eduardo Manalo. Amen. Maging ang kanilang mga katuwang sa pamamahala. Lalo ng kapatid na Angelo Iranyo Manalo. Amen. Hinihiling po namin ang lahat sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. Kami po ay nagpapasalamat sa inyong pagsubaybay. Kung mayroon kayong katanungan, maaari po kayong mag-email sa amin sa dcem954@isaradio.org. Malugod din namin kayong inaanyayahan sa aming mga pagsamba at pagdudoktrina o magbasa ng mga lathalaing pasugong at subaybayan ang aming mga programa sa INC TV. Maaari rin po kayong makipag-ugnayan sa mga ministro at mga may tungkulin sa Iglesia ni Cristo sa pinakamalapit na lokal sa inyong pook.